At siya nga pala, ano yung drama mo kanina? Kailan ka pa naging tagapagmana ng Prime Construction and Development Corporation? Ilusyonada much? Ang huli niyang sinabi ang tanging rumihistro sa aking utak mula sa dami ng kanyang sinabi. The truth is, I suffered from a complete loss of memory because of the accident. As a matter of fact, I just go out of the hospital. Palusot ko. OMG, katulad ba to ng mga napapanood ko sa mga Korean novela? Yung mga nababagok ang ulo pagkatapos ay marunong na silang magsalita ng iba't ibang lengguwahe at mayroon na rin silang bagong set of skills? Oh my gosh, it's so exciting. Kaya palang galing mo na mag-English ngayon, Day. Tumili pa ito at saka inilagay ang dalawang palad sa kanyang mga pisngi. I almost cringe at his comparison, but come to think of it, it's the easiest way to explain my situation. Wala naman kasi talagang scientific basis ang nangyari sa akin. Yeah, that's right. Sakay ko sa tinuran nito sa kapilit ng umiti. Bumakala ko ay tunay ngang naniniwala ito sa akin sinabi, ngunit ganoon na lang ang gulat ko nang tumaas ang kilay nito. Anong tingin mo sa akin, uto-uto? Hoy bruha, tigilan mo nga yung kahibangan mo. Umuwi ka na sa inyo at magpahinga ka nang bumalik ka sa tamang wisyo. Wika nito. Napabuntong hininga na lamang ako nang mapagtanto kung hindi ko pa rin pala ito lubusang nakumbinsi tungkol sa nangyari sa akin. I think I have no other choice but to choose the more logical part of this charades. Mas kapanipaniwala siguro kung sasabihin ko na lamang sa kanila na wala akong maalala. I don't know where to go. Hindi ko alam kung saan ako nakatira. Malungkot kong tugon dito. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kamabilis na natutop ang kanyang bibig. Ibig sabihin, totoong may amnesia ka? Yes, I don't really remember anything. I don't even know your name. Giit ko. Saglit niya akong tinignan na tila sinukat ko nagsasabi ba ako ng totoo. Makalipas ang ilang saglit ay tuluyan ko rin itong nakumbinsi. I'm sorry, mukhang malala nga at ang pagkakabagok ng ulo mo dahil sa aksidente. Tura nito. By the way, I'm Alan. I am HR assistant in Samontes Construction Corporation. Ako muna tumatayong sekretary ni Sir habang nagpapagaling ka pa. Ayaw din kasing kumuha ni Sir ng kapalit mo. Aksidente? Anong aksidente? Takang tanong ko. Hindi mo rin natatandaan na nangyari sa'yo? Isang mabilis na tanguan tangi ko naging tugon. Nasagasaan ka habang papasok sa opisina. Ang huling balita ko ay na-comatose ka. Yeah? I just woke up in a hospital. Sang-ayon ko. At ang una mong ginawa ay ang magwala dito sa Prime Construction? Natatawang saad nito. Natahimik na lamang ako. Hindi rin alam kung paano sa kanya ipaliliwanag ang biglaan kong pagsugod sa gusaling ito. Tila napansin naman ni Alan ang biglaan kong pananahimik. I'm sorry. I didn't mean to. It's fine. I'm not myself recently. Maybe because of the memory loss? Bumuntong hininga muna ito bago muling nagsalita. Ihatid na lamang kita sa bahay mo. Sigurado ako nag-aalala na rin ang pamilya mo sa'yo. Now that you mention, I know this is too much. But could you lend me some money? Kailangan ko lang bayaran ng taxi na naghatid sa akin dito. Don't worry, babayaran kita agad kapag nagkapera ako. Wika ko. Ano ka ba? Wala yun. I-reimburse ko naman ito sa boss natin. Halika na, tihatid na kita sa bahay mo. Baka maligaw ka pa pauwi. Pabiro pa nitong turan. Hindi ko man masyadong naintindihan ang huli niyang tinuran ay pinagwalang bahala ko na lamang iyon at sinabayan itong maglakad palabas ng gusali. Nagtungo kami sa taxi driver na naghihintay sa akin sa labas. Muli kaming sumakay doon at si Alan na ang kumausap sa taxi driver para sa daan pauwi. Bahagya pang nag-alinlangan ang lalaki, ngunit agad namang umaliwalas ang mukha nito nang abutan siya ni Alan ng buong 1,000. Dali-dali nitong binuksan ang sakyan at pinaandar iyon. Habang binabaybay namin ang kahabaan ng EDSA ay hindi ko maiwasang pagmasdan ng bawat lugar na aming madaraanan. 3 buwan pa lamang ang nakalilipas mula na mangyari ang pagsabog, ngunit pakiramdam ko'y tila kay haba na ng panahong iyon. Sa loob lamang ng ilang buwan ay nawala ang pinakamamahal kong ama. Gayon na din ang lalaking tangi kong pinag-alayan ng pagmamahal. Sa loob lamang ng 3 buwan
ay nawala ang lahat sa akin. Maging ang aking pagkatao ay tila ninakaw sa akin nang wala akong kalaban-laban. Panay ang kwento ni Alan tungkol sa buhay ni Caitlin. Pilit niyang pinapaalala ang buhay na meron ako noon bago ang aksidente. Ngunit kahit anong pilit ko, hindi ko magawang maging interesado sa kanyang sinasabi dahil hindi naman ako ang taong tinutukoy niya. Paano ko nga ba haharapin ang buhay ko ngayon? Caitlin, nakikinig ka ba? Untag ni Alan sa akin. Ha? Pasensya na. Medyo sumakit kasi ang ulo ko. Pagdadahilan ko. Ano nga ulit yung sinasabi mo? Sabi ko, kailan mo babalak bumalik sa trabaho? Ulit itong tanong. Hindi ko pa alam. Wala akong ideya kung paano ba ako babalik sa buhay. Nawala akong ni katiting na ideya. Di ko pa ang bulag na nangangapa sa dilim. Kaya nga, mas dapat na pumasok ka na sa trabaho. Malay mo, yun na mag-trigger para bumalik na ang mga alaala mo. Wika nito. Gusto kong sumang-ayon sa kanya ngunit maliwanag sa akin na hindi iyon ang sagot upang manumbalik ako sa dati kong buhay. Dahil hindi alaala ang nawala sa akin, kung hindi buong pagkatao ko. Napabuga na lamang ako ng hangin saka mas piniling manahimik. Muli kong ibinalik ang aking tingin sa labas ng bintana. Sinubukan ko umisip ng paraan kung paano susolusyonan ang aking problema ngunit tanging sakit lamang ng ulo ang aking nakuha. I have no other logical way on how to solve this. Dahil sa lalim ng aking pag-iisip ay hindi ko na malayan nang huminto kami sa tapat ng isang maliit na skinita. Napatuwid ako ng upo nang mapagmasdan ko ang paligid ko saan kami huminto. What are we doing here? Takang tanong ko kay Alan. Ano pa nga ba? Ihatid kang pauwi. Tugon nito. What? Napasigaw ako dahil sa pagkagulat. I never thought that this situation could get any worse. I don't think I could even stay in this kind of place, even for a night. Dito ako nakatira? No, it can't be. He can't stay in that filthy place. Reklamo ko. Girl, sa sitwasyon mo ngayon, wala ka sa lugar para maging juicy. Sige, saan mo balak tumira? Sa kalsada? Can't I just stay at your place? Gustuin ko man. Walang lugar sa bahay. 6 kami magkakapatid at kasama ko pa mga magulang ko. Kami na lang ang bahala kung paano namin pinagkakasya mga sarili namin sa bahay. Paliwanag nito. Napahugot na lamang ako ng isang malalim na buntong hininga saka wala sa loob na bumaba ng taxi. Ayoko mang manatili rito ngunit dahil sa mga nangyari ay wala akong ibang pagpipilian. Hindi ko din magawang humingi ng tulong sa aking mga kaibigan dahil siguradong hindi rin maniniwala ang mga iyon sa akin. Kung ang lalaki na kasama ko na ilang taon at babaeng itunuring ko na parang tunay na kapatid, hindi ako nagawang paniwalaan. Paano pa mga taong hindi ko naman araw-araw nakakasama? Uy, nakalabas na pala ng ospital ang Muse ng Kalye Tambok. Kantsaw ng isang lalaki habang nasa harap ng isang lamesa at may alak sa kanilang harapan habang nagkukumpulan sa tapat ng maliit na tindahan. Sinugandahan naman iyon ng malakas na tawa ng mga kaumpukan nito. Pinili ko na lamang wag pansin ng mga iyon. Hoy mga batugan, tigilan niyo nga pang-aasar dyan kay Caitlin. Kita niyo nang kalalabas lang niya sa ospital Saway ng matandang babae na sawari ko'y siyang may-ari ng maliit na tindahan. Ito naman si Aling Chame, napaka-KJ. Pa-welcome party nga namin ito para kay Caitlin Muling sinundan ng malakas na halakhak ng kanyang mga kasama ang kanyang sinabi. Naku, ginawa niyo pang dahilan si Caitlin sa pag-alasing niyo. Malutong na halakhak ang tanging isinagot ng mga lalaki sa matanda. Halika na, ganyan lang talaga yung mga kapitbahay mo pero harmless naman yung mga yan. Turan nito. Sa kamarahan akong hinila upang muling magsimulang maglakad. Ilang minuto din namin binaybay ang maliit na eskinita hanggang sa tuluyan naming narating ang dulo noon. Mula doon ay matatanaw ang isang maliit na bahay. Kulay maputlang berde iyon at napaliligiran ng mumunting halaman ang harapan noon. Marahan kaming naglakad patungo doon hanggang sa marating namin ang pinto ng bahay. It was a decent house compared to the most of the houses around the area. Kahit papaano ay konkreto ang mga dingding noon at hindi katulad ng mga nasa tabi nito na tila isang ihip na lamang ng hangin ay tutumba na.
Marahang kumatok si Alan. Makalipas ang ilang minuto ay wala pa rin nagbukas ng pinto kaya muling sinubukang kumatok ni Alan. Ngunit bago pa man lumapat ang kanyang kamay sa pinto ay bigla na lamang itong bumukas. Pero ang mas lalo kong ikinagulat ay ang biglang paglabas ng isang matangkad na lalaki. Habang tila susuray-suray ito sa paglalakad. Albert, ano ba? Akin ang pera na yan. Pambili yan ng gatas at diaper ng anak mo. Hiyaw ng babae sa kanyang likuran. Habang karga-karga nito ang isang bata na walang tigil sa pagpalahaw. Oh, andito na pala magaling mong kapatid eh. Diyan ka nalang humingi ng pambili ng gatas at diaper. Magkakasarapan kami ng inuman nila Dennis dun eh. Mahirap namang mabitin kami sa inom. Tura ng lalaki. Namumungay na ang mga mata nito sa kalasingan habang tila hirap na rin iyong makatayo ng diretso. Albert, ibalik mo sabi yung pera. Muling hiyaw nito. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ganting hiyaw nito. Gusto mo ba talaga akong mapahiya sa mga kainuman ko? Wala ka nang silbi. Napakabungangera mo pa. Kapag hindi ka pa tumigil, talagang sasamain ka na sa akin. Iniamba nito ang kanyang kamay na akmang sasampalin ang babaeng may hawak na sanggol. Napapikit na lamang ang babae sa kamahigpit na niyakapan sanggol sa kanyang mga bisig upang protektahan ito. Lay a finger on her hand and I'll make sure that you'll never see the light of day. Banta ko sa lalaki dahilan upang hindi nito ituloy ang balak nitong pananakit sa babae. Anong sabi mo? Galit na baling nito sa akin. Hoy, wag mo akong ma-English dyan at baka ikaw ang tamaan sa akin. Nalilisik ang mga mata nito nang humarap sa aking gawi. Try it and we'll see about that. Hamon ko dito. Inangat nito ang kanyang kamay sa kaakma ako sasampalin ngunit mabilis kong inabot ang kanyang hinliliit at saka mariin iyong pinilipit. He may be big, but I'm smarter than him. I'm a black belter in taekwondo and karate, so I know how to take down this kind of man. Napahiyaw ito sa sakit sa kabiglang napaluhod dahil sa panghihina. Iniamba ko ang aking kamay upang sampalin ito nang matigilan ako dahil sa malakas na hiyaw. Caitlin! Napalingon ako sa gawin ng babae na may kargang sanggol habang patakbo itong lumapit sa amin. Caitlin, ano bang ginagawa mo? Bitiwan mo ang Kuya Albert mo? Saway niya sa akin na labis kong ipinagtaka. Siya na nga itong ipinagtanggol ko ngunit bakit parang ako pa ang may kasalanan? Caitlin, sinabi ng bitiwan mo ang kuya mo? Muli nitong saway sa akin sa kamalakas na hinampas ang aking braso dahilan upang mabitawan ko ang pagkakahawak sa hinliliit ng lalaki. Dali-dali naman itong tumayo saka madali at madilim ang muka na lumapit sa akin. Pasalamat ka't nagmamadali ako dahil naghihintay na sa akin ang mga kaibigan ko. Wika nito habang nakaduro sa akin ang kanyang hintuturo. Matapos sabihin iyon ng lalaki, mabilis na itong umalis at naiwan kaming tatlo doon. Oh, tapos ng drama. Ano pa tinitingin-tingin nyo dyan? Magsiuwi na kayo at bukas na next episode. Sigaw ng babae habang inililibot ang paningin sa paligid. Noon ko lamang napagtanto na may ilang tao na pala ang nakadungaw mula sa kanilang bahay at pinapanood ang eksena namin kanina. Ikaw naman babae ka, pumasok ka na nga dito sa loob. Hindi ko maintindihan kung anong pumasok sa kukote mo at ginawa mo yun sa kuya mo. Baling nito sa akin. Ate Ami, hinatid ko lang po si Caitlin. Mauna na po akong umalis dahil baka abutin pa ako ng gabi sa daan. Paalam ni Alan. Pasensya ka na Alan. Hindi na rin kita naalok ng may inom dahil wala din naman ako maibibigay sa iyo kung hindi tubig. Wala yun ate. Naintindihan ko naman. Maiwan ko na po si Caitlin sa inyo. Sad nito sa kamarahan akong kinilabit. Mauna na ako sa iyo ha. Kota na ako sa drama ngayong araw. Dagdag pa nito. Sige mag-iingat ka. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Wala yun, ano ka ba? Ito ang number ko. I-text o tawagan mo ako kapag may problema. Lalo na doon sa bayong mong hilaw. Kahit dati pa, wala akong tiwala dun eh. Maraming salamat dito ha. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ipagtanggol ang sarili ko. O siya sige, mauna na ako sa'yo. I-text mo na lang din ako kapag nakapag-desisyon ka ng pumasok sa opisina. Sige, salamat. Matapos namin makapagpaalam sa isa't isa ay umalis na rin si Alan. Mula akong sumulyap sa kabuuan ng lugar, saka marahas na bumuga ng hangin. Maya-maya pa ay sumunod na ako sa babaeng tinawag ni Alan na
Ate Ami. Sa palagay ko ay ito ang nakatatandang kapatid ni Caitlin. Hindi ko sigurado kung handa na ba akong tanggapin na ito na ang bagong buhay na meron ako. Hindi ko alam kung dapat ba ako magpasalamat dahil hindi ako namatay sa pagsabog. Ngunit ang mas lalo nakakapagpagulo ng aking isip ay ang tunay na dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Bakit mo naman ginawa yun, Caitlin? Bungad ni Ate Ami sa akin nang makapasok ako sa maliit na bahay nila. He's about to hit you. What do you want me to do? Mataray kong sagot. Mas lalong lumalim ang guhit sa kanyang noo. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ka magsalita? Nakagat ko ang aking pang-ibabang labi nang hindi ko malaman kung paano ipaliliwanag sa kanya ang sitwasyon. You shouldn't allow anyone to hurt you in any manner. Kahit sino pa yan, wala silang karapatan na manakit ng taong walang kalaban-laban. Pilit kong iniwasan ang kanyang tanong. Hindi ko din kasi alam kung saan magsisimula. Hindi naman siya madalas manakit kapag lang nakakainom siya. Pagdadahilan nito, kahit na, hindi ibig sabihin noon ay hahayaan mo lang siyang tapak-tapakan ka. Saglit itong natahimik sa kamariing tumitig sa akin mukha. Maya-maya pa ay bahagya akong napaatras nang biglang mabalot ng dilim ang kanyang mukha. At kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa pamilya namin? Hindi ba't kating-kati ka na lang nalayasan kami? Bulyaw niya sa akin. Is that it? Ganun klaseng tao ba ang nagmamayari ng katawang ito? Gustuhin ko muwang taliwasin ang kanyang sinabi ngunit hindi ko magawa dahil kahit ako'y hindi masiguro kung may katotohanan ba ang sinabi niya. Nabasag ang ilang minutong katahimikan nang biglang bumukas ang pinto. Iniluwa mula doon ang isang dalagita at isang matandang babae. Natatandaan ko ang dalagitang iyon. Siya ang batang tumawag sa akin ng ate nang magkamalay ako sa ospital. Ate! Patakbo itong lumapit sa akin bago ito yumakap sa akin ng mahigpit. Sobrang nag-alala ko sa'yo. Kala ko'y may masama nang nangyari sa'yo. Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Salamat sa Diyos at nakauwi ka na. Akala talaga namin tuluyan ang nawala ang memorya mo kagaya ng sabi ng doktor. Nagagalak na tura ng dalagita. I still don't remember anything. Turan ko dito. Unti-unting naglaho ang malawak nitong ngiti. Agad yung napalitan ng pangingilid ng luha. Ate Caitlin. Tawag niya sa aking pangalan. Carla, ano ba nangyayari dito sa ate mo? Takang tanong ni Ami sa nakababatang kapatid. Si Ate Caitlin kasi. Hayaan niyo na muna magpahinga ang kapatid niyo. Magulo pa ang isip niya dahil sa aksidente. Huwag niyo na muna siyang guluhin. Saway na matandang babae sa kanila. Bakas ang pagod sa mukha ng matanda. Hindi na may pagkaila ang edad nito. Medyo may kapayatan din ito at talatang nanghihina na. Tila, bigla na lamang ako nakaramdam ng awa para rito. Ate Caitlin, halika. Sasamahan na kita sa kwarto para makapagpahinga ka. Mabuti pa nga iyon, Carla. Ikaw na muna ang bahala sa ate mo. Kailangan ko pang bumalik doon kina Miss de Guzman dahil marami pa akong labahin na kailangan tapusin. Wika nito, saka muling naghandang umalis. Gusto kong tumutol at pigilan ito sa kanyang balak. Ngunit walang kahit anong lumabas mula sa aking bibig hanggang sa makaalis ito. Hindi ko maintindihan ang sari-saring damdamin na bumabalot sa aking dibdib. Hinayaan niyo lang na umalis ang nanay niyo? Are you blind or what? Hindi niyo ba nakikitang matanda na ang nanay niyo para magtrabaho? Hindi ko napigilang sumbatan ng mga ito nang wala man lang kahit isa sa magkapatid ang pumigil sa kanilang ina upang umalis at magtrabaho. Abat, talagang sumusobra na yung bibig mo, Caitlin, ha? Akala mo kung sino ka kung makapagsalita ka? Baka nakakalimutan mo na kung hindi dahil sa'yo, hindi mapipilitan si nanay na maglabandera? Sa tingin mo, saan namin kinukuha ang mga gastusin dito sa bahay habang nakaratay ka sa ospital? Latan niya nito. At tinatanong mo ako kung bakit hinahayaan ko ang asawa ko na saktan ako? Dahil siya lang naman ang bumubuhay sa amin habang ikaw nakahilata ka doon sa aircon na ospital. Bulyaw niya sa akin. Marin ako napalunok. What kind of family did I get myself into? Is Caitlin a selfish person? Ate Ami, tama na. Hindi pa maayos ang lagay ni Ate Caitlin. Kaya pag-uusap, intindihin mo na lang muna siya. Tura ni Carla. Bahala nga kayo dyan. Mataray ni Tunturan.
bago mabilis na tumalikod at pumasok sa loob ng isang maliit na kwarto. Padabog nito ibinagsak ang pinto ng silid. Pagpasensyahan mo na po si ate. Marami din kasi siyang problema nitong mga nakaraan. Kumusta palang pakaramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Carla. Wala pa akong kinakain mula nang tumakas ako sa ospital. Ngunit ngayon pa man, hindi ako nakakaramdam ng gutom. Marahil ay masyadong abala ang aking isip sa mga nangyayari kaya hindi ko na nagawa pang isipin ang tungkol sa pagkain. I'm fine. Wala din akong gana. Matamlay kong tugon dito. Halika na muna sa kwarto ate. Magpahinga ka muna para kahit papano'y umayos ang iyong pakaramdam. Ayan niya sa akin. Marahan niya akong inakay patungo sa katabing kwarto kung saan pumasok ang nakatatanda nilang kapatid. This family is chaotic. I don't know what's the reason why I wake up inside this body. I'm sure as hell that there's a reason for all of this. Habang abala si Carla sa paghahanda ng kama, ay hindi ko maiwasang pagmasdan ito. Sa lahat ng mga taong nakasalamuha ko ngayong araw, si Carla ang tanging nakitaan ko ng tunay na pag-aalala sa kalagayan ni Caitlin. Mukhang mahal na mahal nito ang kapatid. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito sa katawang ito. I might as well take this chance to know this body better. Kailangan ko makaisip ng paraan kung paano gagamitin ang katawang ito upang bawiin ang lahat ng nawala sa akin. Carla, right? Untag ko. Opo ate, your one and only pretty little sister. Halatang pilit lamang nitong pinasisigla ang kanyang tinig. Ngunit hindi may pagkakailaan lungkot sa kanyang mga mata. She has expressive set of eyes. It reflects kindness and innocence. Kung may isang magandang bagay ang mayroon ngayon si Caitlin, iyon ay ang nakababatang kapatid nito. I once dreamt of having my own little sister. Being an only child is quite lonely. Kaya ganoon na lamang ang tuwa ko nang ipakilala ni Dad sa akin ang bago niyang mapapangasawa, pati na rin ang anak nito. Hindi ko may paliwanag kasi ang nararamdaman ko noon dahil sa wakas, natupad na rin ang pangarap ko na magkaroon ng kapatid. Kaya parang pinipiga ang puso ko nang malaman kong inahas ng kapatid ko ang lalaking pinakamamahal ko. Inagaw niya ang lahat sa akin. Ang lalaking papakasalan ko, ang kumpanya at pati na rin ang pamilya ko. Kaya gagawin ko ang lahat para mabawi ang mga iyon kahit pa isanla ko ang kaluluwa ko sa demonyo. Bumaling ako kay Carla na kasalukuyang nakaupo sa akin tabi. Parehas kaming nakaupo sa gilid na maliit na kama na nandoon. Can you tell me something about me? I want to remember everything. Turan ko dito. Nagnining ang kanyang mga mata sa tuwa. Umayos ito ng pagkakaupo at humarap sa aking gawi. Masigla niyang hinahawakan ng aking kamay saka sinimulang magkwento. Marami itong binanggit tungkol sa personal na buhay ni Caitlin. Nabanggit din itong kinailangan nilang mag-iwan ng promissory note para lamang makaalis ng ospital. May insurance ang kumpanyang pinagtatrabahuan ko ngunit hindi lahat ng gastos ay covered ng insurance. Ngunit wala sa mga nabanggit niya ang atensyon ko. I need informations that I could use in order to fulfill my plans. Stop right there. Pigil ko dito. What did you say? Alin dun ate? Ang dami ko na kasing nabanggit eh. Tell me more about the Samontas Construction Corporation. Ulit ko. Okay. Sige. Bale, matagal ka nang nagtatrabaho bilang sekretarya ng may-ari ng kumpanyang iyon. Siguro maglilimang taon na din. Malaki ang sahod mo doon, pero pilit mong tinitipid ang kinikita mo kasi pinag-iipunan mo ang pag-aaral ko. Gusto mo kasi akong makatapos ng kolehiyo. Malungkot nitong saad. Gusto mo na rin umalis sa bahay nito. Kaya lang ang gusto mo ay iwan ni Ate Ami ang asawa niya. Pero ayaw ni ate. Ayaw daw niyang masira ang pamilya niya kagaya ng nangyari sa atin. At sa nanay naman, ayaw ding iwan si Ate Ami na mag-isa sa asawa niya. Kasi ate, kapag nalalasing si Kuya Albert, shh, it's alright. Alo ko rito na magsimulang mangilid ang luha sa kanyang mga mata. You don't have to worry about anything. Andito ako. Poprotektahan kita. Pero ate, tuloy pa rin ba ang pag-alis mo? Usisa nito. What do you mean? Nung araw kasi na naaksidente ka, yun ang araw na dapat ay aalis na tayo sa bahay na to. Sabi mo, mauna na lang tayong umalis at babalikan natin sila nanay. Yun pa rin ba ang plano mo? Humugot ako ng isang malalim na hininga sa kasaglit na nag-isip. I don't know what's happening about
Caitlin's life. But I can't pick up where she left off. May mga sarili akong plano na kailangan kong gawin. Ngunit hindi rin naman maatim ng konsensyo kung pabayaan ng pamilya niya na nasa ganitong sitwasyon. Yes, my plan of getting you out of this shithole is what I'm going to do. Bagyong umaliwalas ang mukha nito nang marinig ang aking sagot. Marahan ko itong hinila sa kamahigpit na ipinaloob sa mainit na yakap. Marami pa itong ikinuwento tungkol sa buhay ko. Kinumbinsi ko siyang magkwento tungkol sa aking trabaho. Ngayon kasi alam ko na kung saan ako magsisimula. Dahil napasarap ang aming kwentuhan ay hindi na namin namalayan na bagya na palang dumidilim sa labas. Nasa kasarapan kami ng kwentuhan nang bigla kaming makarinig ng ingay sa labas. Hoy! Walang kwentang babae! Lumabas ka dyan at ipaghanda mo ako ng pagkain? Narinig kong sigaw mula sa labas ng kwarto. Dali-dali kaming lumabas ni Carla upang silipin kung anong dahilan ng ingay na iyon. Albert, hinaan mo lang ang boses mo at natutulog na ang mga anak natin. Saka nakakahiya sa kapitbahay. Saway ni Ami dito. Anong pakialam ko sa mga chismosang kapitbahay na yan? Sisigaw ako hanggat gusto ko. Pasuray-suray pa itong lumakad patungo sa kusina saka pabalibag na hinila ang pinto. Naiiling na lamang ako habang pinapanood kung paano halos hindi magkanda-ugaga si Ami para lang sundin ang inuutos ng kanyang asawa. Nakuyong kong aking kamay habang pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Hindi ko maatim na panoorin kung paano tila gawing alila ng lalaking ito ang kapatid ni Caitlin. I know she is not my sister but I don't think I could allow any person to be disrespected this way. Bala ko na sana makialam nang maramdaman ko ang mariing paghawak ni Carla sa aking braso. Ate, hayaan mo na lang sila. Baka mas lalo lang gumulo. How could your sister allow him to do this to her? I don't understand. Inis kong saad. Muling napabaling ang aming atensyon sa dalawa na bigla na lamang marinig ang tunog ng nabasag na pinggan. Tanga-tanga ka talaga. Wala ka ng kwenta, tanga ka pa? Insulto nito sa babae. Kaya ko pa sanang tiisin ang mga nangyayari ngunit hindi ko na napigilan ang aking sarili na makialam nang makita kong bumulagta si Ami sa sahig dahil sa malakas na pagsampal ni Albert. Ate Ami! Gulat na sigaw ni Carla sa kapatakbong nilapitan ng kanyang kapatid. That's it! You're going to regret this! Turan ko sa kadali-daling nilapitan ng lalaki. Though he's way more taller than him, I was trained to take down men twice my size. Kasama iyon sa training ko upang may pagtanggol ko ang aking sarili kung sakali mang may magtangkang masama sa akin. Hindi ko akalain sa ganitong bagay ko gagamitin ang kakayahan kong ito. Nang makalapit ako'y mabilis ako nagpakawala ng sunod-sunod na suntok. Ang unang suntok ay tumama sa kanyang mukha. Sinubukan niyang gumanti ngunit mabilis ako nakayuko upang umilag. Nang makabawi ako ay saka ko ito binigwasan na isang malakas na sipa sa tiyan. Halos matumbay ito sa lakas ng aking sipa ngunit dahil sa likas na laki ng kanyang katawan ay hindi ito tuluyang bumagsak. Muli kong sinugundahan ito ng sunod-sunod na sipa sa tiyan, binti, dibdib at ang pinakahuli ay sa muka. Hindi man lamang ito nakatama sa akin kahit isa. Tuluyan na itong nawala ng malay at bumagsak sa sahig matapos lumapad sa kanyang mukha ang aking huling sipa. Albert! Hiyaw ni Ami sa kadali-daling dinaluhan ng kanyang asawa. Matapos makitang kalagayan ng asawa ay matalim ang mata nitong bumaling sa akin. You don't have to thank me. Hindi ko pa man natatapos ang aking sasabihin ay dumapo ng kanyang palad sa aking mukha. What the hell? Galit kong baling sa kanya. Wala kang karapatang saktan ng asawa ko. Nalaki ang aking mga mata sa gulat dahil sa akin narinig. I can't believe this. I protect you from that abuser. And this is what I get? Sarkastik konturan ko. Hindi ko hiningin gawin mo yun. Dahil sa ginawa mo, mas lalo mo lang pinagulo ang sitwasyon. Alam ko may sakit ka pero hindi ka naman siguro tanga. Paano kung magsampa ng kaso sa Albert? Paano kung ipakulong ka niya? Galit na galit nitong saad. Let him. I'm not afraid of him. Lalabanan ko siya sa kahit anong korte. Sagot ko. Ate Caitlin, Ate Ami, tama na. Huwag na kayong mag-away. Pigil ni Carla. Alam mo, mas mabuti pa siguro umalis ka na lang dito sa bahay. Hindi namin kailangan ang dagdag sakit sa ulo na kagaya mo.
Maras niyang hinablot ang aking braso saka sinimulan akong kaladkarin papalabas ng bahay. Lumayas ka dito! Hindi ka namin kailangan! Mapakla ko na patawa habang naiiling na lamang dahil sa nangyari. This is what I get by trying to protect someone who doesn't want to get out of a shitty relationship. I have nowhere to go but I'd rather sleep on the street than stay at this rotten place for another night. You know what? I'd rather sleep in a dumpster than stay with you and your asshole husband. Good luck with your life. Sarkastikong turan ko dito. Akmang tatalikod na ako nang marinig ko ang tawag ni Carla. Ate Caitlin! Patakbo itong yumakap sa akin. Huwag kang umalis. Huwag mo kong iwan pakiusap. I can't stay here, Carla. But don't worry. Babalikan kita. Kailangan ko lamang maghanap ng matutuluyan bago kita kunin. Wika ko. Promise, ate? Yes, I promise. Sa ngayon kailangan mo munang pagtiisan ng ugali ng mga iyon. Hihintayin kita, ate. Marahan akong ngumiti sa kamaingat na hinaplos sa kanyang buhok. Siya nga pala, ate. Ito ang purse mo. Nariyan, sa loob ang company ID at ATM mo. Baka kailanganin mo sa pagpasok sa trabaho. Wika nito sabay abot ng isang maliit na kulay pulang pouch. Salamat. Wika ko sa kapilit ng ngumiti. Sige na, pumasok ka na. Babalik ako bukas kapag ayos na lahat. Sige ate, mag-iingat ka. Marahan akong tumango bilang tugon. Sinigurado ko munang makakapasok si Carla sa bahay bago ako nagsimulang maglakad patungo sa may labasan. Habang naglalakad ay binulatlat ko ang kulay pulang pouch na inabot ni Carla. Nilalaman noon ang aking company ID at ATM. Nang makita ko ang company ID ay nagkaroon ako ng ideya kung saan ako maaaring manatiling ngayong gabi. But first, I need to get some money to get there. Dum! Inis kong sigaw, saka malakas na sinipa ang ATM. Hindi ko mapigilang mainis dito kahit pa wala naman dito ang problema kung hindi nasa akin. Sinubukan ko kasing hulaan ang password ng ATM card ni Caitlin. Natatandaan kong sabi ni Carla ay mayroon daw ipon si Caitlin. Ibig sabihin ay maaari ako makakuha ng pera mula rito upang magamit ko pansamantala. Papalitan ko naman ang lahat ng nagastos ko kapag bumalik na sa dati ang lahat. Ang kaso nga lang ay hindi ko naman alam ang password ng kanyang ATM card. Sinubukan kong gamitin ang kanyang birthday bilang password, ngunit hindi iyon tinanggap. 3 beses lamang ako maaaring magkamali kaya kailangan ko mag-ingat. Dahil kung hindi, maaaring mablock ang card na ito. Dito sana ako kukuha ng pamasahe patungo sa Samonte Construction, ngunit mukhang malabo na iyong mangyari. Agad kong kinuha ang card matapos iyong iluwa ng ATM. Ibinalik ko iyon sa loob ng pulang pouch. Saka muling tiningnan ang laman noon. Bukod sa ID, USB at ATM card ni Caitlin ay mayroon ding iilang perang papel sa loob. Ngunit hindi ako sigurado kung kakasya ba iyon pambayad sa taxi. Hindi ko naman magawang mag-commute dahil hindi ko pa iyon nagawa sa tanang buhay ko. Ay, bahala na nga. Turan ko sa aking sarili. Wala akong cellphone kaya wala din ako matawagan upang mahinga ng tulong. At kung meron man, wala din naman akong kilala na maaring maniwala sa kalagayan ko ngayon. The only thing that's left for me are the things that Caitlin has. I need to think of ways on how can I use these resources to my advantage. Agad akong pumara ng taxi at dali-daling sumakay doon. Makalipas ang ilang minuto ay sinimulan ko ng bilangin ng ilang perasong tig-20 sa loob ng pouch. Mayat may asulyap ko sa metro ng taxi habang taimtim na nagdadasal na sana'y umabot ang perang dala ko para pambayad sa taxi. Isinama ko na rin ang ilang perasong barya sa pagbibilang. Napahilot na lamang ako sa aking sentido nang hindi man lang umabot ng 200 ang perang dala ko. Tila mas lalo lamang sumakit ang aking ulo nang sumulyap ako sa metro ng taxi at makitang lampas na sa 200 piso ang numero doon. Andito na po tayo, ma'am. Tura ng driver nang huminto ito sa tapat ng gusali ng Samontes Construction Corporation. Mariin kong kinagat ang aking pang-ibabang labi habang pilit na nag-iisip kung paano ko lulutasan ang kasalukuyang sitwasyon. Napapitlag ako na may biglang kumatok sa bintana ng taxi na aking sinasakyan. Napakunot ang aking noo nang makita kong naka-uniforming guard ang kumatok sa bintana.
Agad kong ibinaba ang salamin ng bintana upang marinig ang sasabihin nito. Ma'am Caitlin, nakalabas na po pala kayo ng ospital? Bumalik na po pala kayo sa trabaho? Saad nito. Saglit ako nakatitig dito habang pilit kong iniintindihan tinutukoy nito. Agad kong sinunggaban ang pagkakataong iyon upang makalusot sa sitwasyon ko. Oo. May kukunin lang sana ako sa opisina dahil may pinapagawa si boss. Napakasipag niyo po talaga, Ma'am Caitlin. Akalain mong trabaho agad ang inatupog mo pagkagaling mo sa ospital? Natatawang tura nito.